ay gagamitan ng mga satellite at mga drones para mag-Google Maps po ito at ma-geotag yung mga proyekto. Phase by phase po natin ito gagawin, pero na-launch na po natin ang monitoring for flood control. Pagbabantay sa flood control projects, mas tututukan ngayon ng pamahalaan sa ilalim ng Digital Information for Monitoring and Evaluation of Project DIME ayon sa Department of Budget and Management. You cannot question their integrity. It's beyond question. Kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure hindi dapat questionin ayon kay Congressman Toby Tiangco. Adjusted mall hours at suspension sa road repairs kasama sa muling ipatutupad ng MMDA sa paparating na holiday season. The membership of Lakas are seriously contemplating on filing an ethics complaint. Kasi medyo yung accusations na ganon, allegations na ganon, it already abused his privilege of being a member of the House. Panibagong ethics complaint laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, kinukonsiderang ihain ng Lakas CMD. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Niyanig ng magnitude 6.0 na lindol ang Surigao del Norte kaninang umaga. Ilang netizens naman ang nagbahagi ng videos kung saan makikita ang naging epekto nito. Naramdaman din ang pagyanig sa Agusan del Sur at sa Siargao Island. Ito ang balita ni JP Nunez. Guys. Naggalawan ang tubig sa loob ng mga aquarium ni Leo Vincent Loyola sa Agusan del Sur kasabay ng 6.0 magnitude na lindol na naramdaman sa Agusan del Norte bandang alas 7 kaninang umaga. Batay sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nagkaroon ng tectonic na paggalaw sa silangang bahagi ng General Luna sa Surigao del Norte. Bagaman nasa Surigao del Norte ang epicenter ng lindol, naramdaman din ang malakas na epekto nito sa Surigao del Sur. Sa kuha naman ng CCTV ni Aileen Cubero Amemita sa Surigao del Norte, kita ang paggalaw ng kanilang mga paninda sa loob ng tindahan. Sa kanyang Facebook post, sinabi nitong nanginginig pa rin ang kanyang tuhod dahil sa malakas na lindol. Sa video naman ni Genesis Mel Dizon, bigla siyang napabalikwas mula sa higaan para iligtas ang kanyang anak nang maramdaman ang lindol sa bayan ng Socorro. Sa kuha naman ng CCTV na ibinahagi ni Mayan Antolin Minglana, kita ring naramdaman ang epekto ng lindol sa Siargao Island. Bahagyang umuga ang kamera dahil sa paggalaw ng lupa at makikita ring naggalawan ang mga kable ng kuryente na nakakabit sa mga poste. Samantala, ibinahagi naman ng Surigao del Norte Electric Cooperative Sub-Area Office ng BADAS na mayroong natumbang poste ng kuryente dahil sa malakas na lindol. Nagdulot ito ng emergency power interruption sa bahagi ng ilang mga barangay. Agad namang nagsagawa ng power restoration ang electric cooperative. Sa ngayon, nagpapatuloy naman ang assessment ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga posibleng epekto ng lindol sa mga estruktura. Although offshore at Magalim, kaya wala masyadong malaking damage, pero chinecheck pa rin natin ang mga potential na damage, lalo na sa Siargao Island. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alinsunod sa transparency sa mga proyekto ng gobyerno, tututukan ngayon ng Department of Budget and Management ang pagbabantay sa mga flood control projects na nakalista sa General Appropriations Act o GAA.
Kaugnay nito, muling inilunsad ng ahensya ang isang portal na makatutulong upang makita ng publiko ang nangyayari sa mga proyekto ng pamahalaan, partikular na sa mga flood control projects. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. We relaunched the Project DIME, or the Digital Information for Monitoring and Evaluation, starting with its flood control project component. Sa pamamagitan po ito, makikita na ating mga kababayan ang status ng lahat ng mga proyekto, infrastructure po muna na nakalista sa General Appropriations Act. Bilang patunay na seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa korupsyon, muling inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM ang Project DIME o Digital Information for Monitoring and Evaluation. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, tututukan rin ngayon ng Project DIME ang pagbabantay sa mga flood control project na nakalista sa General Appropriations Act. Sa pamamagitan ng plataforma ng Project DIME, makikita ang estado ng mga proyekto ng gobyerno gamit ang mga teknolohiya ng satellites, drones at geotagging. Ito po ay gagamitan ng mga satellite at mga drones para mag-Google Maps po ito at ma-geotag yung mga proyekto. Phase by phase po natin ito gagawin, pero na-launch na po natin ang monitoring for flood control. Susunod po natin dyan ay yung mga paaralan, mga bridges at mga hospitals. Ang hakbang na ito ng DBM at Department of Science and Technology o DOST ay ginawa sa gitna ng anomalya sa flood control projects, kung saan kasalukuyan itong iniimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure. Hinimok ni Budget Secretary Pangandaman ang publiko na makipagtulungan sa pagmomonitor ng mga proyekto ng pamahalaan. Since nandoon kayo sa lugar, pwede nyo po picturean yung actual, tapos isend nyo doon sa website para ma-update po kami kung tama yung proyekto. Pwede rin po kayong mag-comment. Pwede niyong sabihin na, ay nako, mali po yung pagkakagawa dito. Bakit nakalagay dyan? Kompleto na. Yung pala, hindi pa pala kompleto. Bakit nakalagay dyan? 4-story. Pero bakit nung natapos siya, 3-story? Yun po yung maganda doon sa website na ito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Target ng Bureau of Customs sa BOC na ma-i-auction na bago matapos ang taon ang ilang luxury vehicles sa pagmamay-ari ng mag-asawang Diskaya. Isa sa ilalim rin sa masusing pagsisiyasat ang iba pa nilang sasakyan kahit nabili ito sa mga otorisadong dealer. Ito ang balita ni Dante Amento. Ang target namin, more or less November 15, ma-auction yan. Kapag successful yan, I can assure it will be competitive. Nasa proseso na ng pagpapa-aproba sa Department of Finance ang Bureau of Customs para sa planong pagpapa-auction sa ilang luxury vehicles ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa 30 sasakyan na unang kinuha ng BOC, 13 rito ang natuklasang kulang sa tamang dokumento gaya ng import entry at certificate of payment records. Nangangahulugan ito na ang mga nasabing sasakyan ay smuggled. Kabilang dito ang kontrobersyal na Rolls-Royce, Bentley Bentayga, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Mercedes-AMG G63, Mercedes-Benz G500, Toyota Land Cruiser at Lincoln Navigator. Inisyuhan na ng warrant of seizure and detention ng kawanihan at nasa kustudiya nila ang mga sasakyang ito. At sa kalagitnaan ng Nobyembre ngayong taon, inaasahang i-auction ng BOC. Ang minimum pwedeng kitain ng pamahalaan, yung proceeds ng bidding, should be minimum of 200 to 220 million. May computation siya. 13 mga sasakyan yan. Bukod sa mga sasakyang ito, sasailalim din sa mas malalim na investigasyon ang iba pang luxury vehicles ng mag-asawang kontraktor. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, bagamat nabili sa authorized dealers, sasailalim pa rin ang mga ito sa post-entry audit. Dapat magawa na namin. May mga legal processes pa, pero doon din tutungo yan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinukonsidera ng partidong Lakas CMD na maghain ng panibagong ethics complaint laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Bunsod umano ito ng pag-abuso ng kapwa kongresista
sa pribilehiyo nito bilang mambabatas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. The membership of Lakas are seriously contemplating on filing a ethics complaint. Kasi medyo yung accusations na ganon, allegations na ganon, it already abused his privilege of being a member of the House. Kinundena ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang social media post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Nabanggit sa naturang post na susuportahan umano ni Congressman Adjong si Marcos kapalit ng proteksyon. Bukod dito, may iba pang aligasyon laban sa kapwa miyembro nito ng Lakas CMD. Giit ni Congressman Adjong, pagkakalat ito ng kasinungalingan. Bunsod nito, pinag-iisipan na anya ng mga miyembro ng Lakas CMD na maghain ng ethics complaint laban kay Congressman Barsaga. Definitely, the behavior is unbecoming of a parliamentarian, the action and the behavior. Kinuliksa rin ng mambabatas ang mga nakalipas na aksyon ni Barsaga sa kasagsagan ng plenary session sa Kamara. Acceptable ba yung bigla mo lang mag-approach ka sa isang kasamahan mo na hindi ka naman niya iniestorbo, tapos bigla mo siyang i-video, ihaharas mo siya, tatanungin mo siya, ipoprovoke mo siya ng certain response na tapos naka-live ka, that's already harassment eh. September 24 nang i-vlog ni Barsaga ang paglapit nito kay House Assistant Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa plenary hall. Yun kakatapos lang ng DOJ hearing. Yan mo, Sandro Marcos. Dami natin. Yes. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Yes. Oh, ayaw sumagot. Natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep. Garin. Wala pang tugon si Congressman Barsaga sa umano'y planong panibagong ethics complaint na ihahain laban sa kanya. Bago ito, naghain na ng reklamo laban sa kanya ang mga dating kasamahan sa National Unity Party o NUP dahil sa umano'y pagkakaroon nito ng hindi akmang asal bilang kongresista. Samantala, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste naman na isang miyembro ng Lakas CMD may salungat na pahayag tungkol kay Congressman Barsaga. Hanga ako sa kanya at I think na kailangan natin ng mas maraming mga independent voices sa Kongreso. And I would like to credit Congress for allowing other members to speak openly with different opinions. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makikipagtulungan sa Department of Health ang Independent Commission on Infrastructure sa gagawin itong investigasyon kaugnay ng posibleng irregularidad sa konstruksyon ng mga super health center sa bansa. Kasunod ito ng natuklasan ng ahensya na may tinatayang 300 super health center sa bansa ang hindi pa rin nag-ooperate kahit pa naiulat na ang mga ito ay tapos na. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sabi nila, continue this investigation and whatever I find to submit to them. And number two, sabi nila, whatever support I need from them, pwede daw ako bigyan ng suporta in terms of the investigations I'm doing about infrastructure projects. Ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure si Health Secretary Teodoro Herbosa kasunod ng ginagawang pag-iikot ng kalihim sa mga super health centers sa bansa. Sa kanyang ulat sa komisyon, sinabi nito na nagsisimula na ang Department of Health sa ginagawa nitong case build-up, kaugnay ng operasyon ng mga naturang pasilidad kung saan marami ang tila may irregularidad. Batay sa kanilang pag-iikot, aabot sa 300 super health center ang hindi pa gumagana hanggang ngayon sa kabila ng ulat na ang mga ito ay natapos na. Mula 2021 hanggang buwan ng Oktubre ngayong taon, mayroon ng nasa 800 super health centers sa bansa ang tapos na. Subalit sa pag-iinspeksyon ng DOH,
Natuklasan ng ahensya na 500 lamang sa mga ito ang natapos at 300 pa ang under construction. Ang naturang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng Health Facility Enhancement Program ng pamahalaan. When I reviewed the super health centers, there are 818 that have been actually funded. 818 and about 500 were completed. That means yung remaining 300 are ongoing. Pero those that have been completed, chinek namin. Ilan ang functional, ilan ang not functional. Ang tawag namin, ready for occupancy. Parang, kasi yung completed, nalilito kami. Kasi nga meron, kagaya sa Marikina, completed phase 1. So parang naloko ko doon. Ayon sa kalihim, sang-ayon ang ICI sa pagpapatuloy ng investigasyon nito at nangako ang komisyon na tutulong upang matukoy ang posibleng irregularidad sa mga nasabing pasilidad. Samantala ayon kay Herbosa, malaking hamon sa investigasyon nila ang kaugnayan ng Department of Public Works and Highways at local government units sa implementasyon ng proyekto. May ilang probisyon nito na nasa DPWH at LGU ang mandato. Aniya, hindi dapat nasa isa lang maibunton ang sisi sakaling may matuklasan ngang irregularidad sa proyekto. Remember, hindi ako investigator. I'm a doctor, so I'm making sure that these health facilities, if they were finished, should be giving health services to the people in that community. There initially, Secretary, who needs to explain, the DPWH or personnel from the DOH or LG? Yung tatlo. Because that's the difficulty here with the local health system. Ang mga kasali dito is the LGU, our regional office, and the implementer, the DPWH. So it cannot be put on one. Sa ngayon, ayon kay Secretary Herbosa, magsasagawa sila ng beripikasyon sa totoong estado ng mga super health center at handa nilang isumite sa ICI ang resulta ng kanilang investigasyon. Batay rin sa rekomendasyon ng ICI, sinabi ng kalihim na bubuo ang DOH ng Action Center o Citizens Participatory Audit upang mismong ang publiko ang magsumbong sa nakikita nilang anomalya. And this means reporting. Actually, sabi ko nga sa kanila, since I started investigating the health centers, may mga nagme-message na sa akin sa social media about specific health centers in their specific locations. Pera naman to ng mga taong bayan. So yung taong bayan na rin ang mag-report sa akin ng mga facility na nakapadlock or hindi gumagana. Paliwanag ni Secretary Herbosa, nakita niya ang lawak ng kanyang responsibilidad, subalit nais niyang linawin na hindi ang DOH lamang ang dapat sisihin. Handa naman aniya siya upang masolusyonan ang kinakaharap na problema. See, the problem in government is that I get all the blame. Remember, if the health system is poor, even if it's devolved, everybody blames the Secretary of Health for poor health care. So, bibisitahin ko yan. Super health center yan, di naman ako magpapatakbo niyan. Pero yung pala, may epekto pala yun. That's my power. I discovered that in Antipolo yesterday. Pag bibisitahin mo pala, biglang tatakbo siya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ngayon ng Department of Health na hindi totoong magkakaroon ng lockdown sa Metro Manila kasunod ng dumaraming bilang ng mga nagkakasakit dahil sa influenza virus. Paliwanag ni Health Secretary Ted Herbosa, ang influenza-like illnesses o ang mga sakit gaya ng ubo, sipon at trangkaso na nauuso ngayon ay dahil sa tag-ulan o pagpapalit ng panahon. Paglilinaw pa nito, walang flu outbreak ngayon at ito ay seasonal respiratory illnesses lamang. Dalawang magkahiwalay na insidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Isa rito ang senior citizen na stroke patient na inasistihan upang makauwi sa kanilang tahanan mula sa Baguio General Hospital. Ang pangalawa naman ay ang lalaking na-aksidente sakay ng kanyang motorsiklo sa Bacolod City. Ito ang balita ni Ruth Go. Naririnig niyo ba ako? Ayan. Tumatang ko si mami mo.
Nararamdaman niyo po? Kasi ano yun sa bulsa with the prescription, dami na kasing gamot din. So, a big help yun. And accommodating naman po, accommodating, kind. Tumugon ng UNTV News and Rescue sa isang tawag mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Baguio City na humihingi ng tulong upang maihatid pauwi sa kanyang tahanan ang senior citizen na isang stroke patient at bedridden pasado alas 9 ng gabi, October 15. Napag-alamang 2 buwan nang nakakonfine ang pasyente sa ospital. Ayon sa kaanak ng pasyente, mayroon din itong sakit na schizophrenia, bedsore at paralisado na rin ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Agad na pinuntahan ng UNTV News and Rescue Team ang pasyente upang masundo sa Baguio General Hospital and Medical Center. Matapos ma-assess ang kalagayan, agad na itong ibinyahe pauwi sa kanilang bahay sa Lower Kitma, Bakaking Central, Baguio City habang regular na minomonitor ng UNTV News and Rescue ang kanyang kondisyon at maihatid ito ng ligtas sa kanilang bahay. Malaking pasalamat naman ng kaanak ng pasyente na sila ay nakatipid sa gastos pauwi sa tulong ng UNTV News and Rescue Team. First siguro is yun sa hindi paghingi ng fee. Pero pag private daw kasi minimum of 1,500. Minimum lang yun Sa Bacolod City, nilapitan ng isang bystander ang nakastandby na UNTV News and Rescue Unit alas 2:30 ng madaling araw nitong Miyerkules, October 15 upang humingi ng saklolo para sa isang aksidente sa Circumferential Road na malapit sa kanilang kinahihimpilan. Nadatna ng team ang isang 35 anyos na lalaking pasyente na nakahiga na sa kalsada. Ayon sa pasyente, papasok na sana siya sa trabaho sakay ng kanyang motorsiklo nang biglang may tumawid na aso at ito ay kanyang nabangga. Nagtamo ng pamamaga at gasgas sa kaliwang balikat, gasgas sa tuhod at daliri sa kamay ang pasyente. Naglagay ng splint ang mga responder upang ma-stabilize ang kanyang kamay at nilagyan din ng dressing ang sugatan nitong tuhod at daliri. Dinala ang pasyente sa Bacolod Adventist Medical Center para sa karagdagang atensyon medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Emma Ruthgo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natagpuan na ang 2 overseas Filipino workers na napaulat na nawawala kamakailan. Nasa ligtas na silang kalagayan ngayon ayon sa konsulado. Gayunman, natanggal na sila sa kanilang trabaho. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung ating 2 OFW sa Hong Kong ay nahanap na kagabi mga alas 10:30 nakatanggap ng tawag yung ating MWO Assistant Labor Attaché at siya ay nakatanggap ng tawag sa ating case officer na merong nahanap yung 2 at dinala sa isang police station. Matapos ang nasa 13 araw mula nang mapaulat na nawawala noong October 4 sa Hong Kong, iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW kaninang umaga na natagpuan na ang mga overseas Filipino workers na sina Aimee Pabuaya at Aleli Tibay. Base sa inisyal na impormasyong nakuha ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nawala sa isang trail ang 2 OFW matapos silang mag-hiking sa araw ng kanilang day off. Bukod sa impormasyong ito, hindi pa malinaw ang ibang detalye kung paano sila nawala at kung ano ang ginawa nila sa loob ng ilang araw. Wala ring tiyak na sagot si Secretary Kakdak sa mga ulat na mayroon silang tinatakasan kaya sila biglang naglaho. Kailangan pa anyang makausap ang 2 para makakuha ng ibang impormasyon. Hindi pa malinaw yung kabuang kwento. Yung ulat lang na pumasok sa akin kanina is nawala daw sila sa hiking on a certain trail, yung Long Mun Country Trail. Yun lang, ginagather pa natin yung sapat na detalye. Sumailalim na sa medical check-up ang 2 at mayroon na ring financial assistance na ibinigay.
Samantala, dahil sa tagal ng kanilang pagkawala, terminated o tinanggal na sila sa kanilang mga trabaho. Tutulungan ng Migrant Workers Office o MWO ang dalawa para makuha ang kanilang mga gamit at magpaliwanag sa kanilang mga employer. Na-terminate sila, usually matter of course ito for Hong Kong, for employers to report na hindi bumalik kasi di ba day off sila nung Sabado yata yun, October 4. So weekend, usually nagde-day off and hindi bumalik. And usually ang course of action ng employer doon is to report. And after a certain period of time, nasa discretion ng employer is to terminate. Handang tumulong ang DMW para sa kanilang repatriation kung talagang hindi na sila makababalik sa kanilang employer. Kung tuluyan na silang talagang kailangan umuwi, terminated, ay isa sa ayos na natin ng kanilang repatriation. But rest assured, they are both in a good condition, are safe and sound in our migrant workers office in Hong Kong. Ayon naman sa kapatid ni Amy na si Irene, nakatanggap na siya ng mensahe mula dito sa pamamagitan ng konsulado. Dahil sa insidente, pinaaalalahanan ni Secretary Kakdak ang mga OFW na kung magsasagawa ng outdoor activities ay tiyaking may sapat na koordinasyon at komunikasyon sa mga kakilala o opisina ng gobyerno sa ibang bansa bago umalis. Importante anya na alam ng mga OFW ang contact ng Migrant Workers Office, Philippine Consulate General at iba pang hotline sakaling mayroong emergency. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia. Magandang hapon sa inyo dyan sa Pilipinas, Victor. Inaasahang magkikita si United States President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa Budapest, Hungary sa mga susunod na linggo. Inanunsyo ito ng US President sa kanyang Truth Social matapos ang kanyang pakikipag-usap sa telepono sa Russian President. Ayon kay Trump, inaasahang pag-uusapan nila ang pagtatapos ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Bago ang kanilang pagpupulong, magkakaroon muna ng unang pagpupulong ang mga high-level advisors sa susunod na linggo na pangungunahan ni US Secretary of State Marco Rubio. We're going to be meeting in Hungary. Viktor Orban is going to be hosting. Last week, over 7,000 people were killed. That's ridiculous. And you know, it doesn't affect our country. We're not losing people. We're not losing Bobby. We're not losing Americans. But they're losing Russians, Ukrainians, mostly soldiers. Samantala, ngayong araw ay dumating na sa US si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at inaasahang magkakaroon din sila ng pagpupulong ni Trump kung saan pag-uusapan ang pagpapalakas sa military defense ng Ukraine. Ibinahagi ng Israel Defense Forces o IDF ang sulat ng napaslang na Hamas leader na si Yahya Sinwar 1 taon nang nakalipas. Nakuha ang sulat sa isang bunker sa Gaza at laman nito ang marahas na kautusan na gagawin ng mga miyembro ng Hamas sa mga tao sa Gaza. Ayon sa IDF, ibinahagi nila ito upang malaman ng buong mundo ang nasa likod ng araw na iyon at huwag itong makalimutan. Napaslang ng militar ng Israel si Sinwar noong October 16, 2024. The letter issues direct instructions to burn homes, to attack civilians, and to kill soldiers. It calls for Hamas terrorists to enter residential neighborhoods and set them on fire.
Pinabulaanan ng India ang claim ni United States President Donald Trump na ihihinto ng bansa ang pagbili ng Russian oil. Noong Miyerkules, sinabi ni Trump na pumayag si Indian Prime Minister Narendra Modi na ihihinto ng India ang pagbili ng Russian oil. Gayunman, sinabi ng India na hindi naman nagkaroon ng pag-uusap si Modi at Trump. Ang India ang isa sa pinakamalaking consumer ng Russian oil. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Naniniwala si Navotas City Representative Toby Tiangco na mataas ang integridad ng bawat miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ay sa kabila ng ilang mga kumukwestiyon sa kakayanan ng komisyon. Ito ang balita ni Jed Resina. You cannot question their integrity. It's beyond question. Hindi dapat questionin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang inihayag ni Navotas City Representative Toby Tiangco nang dumating sa tanggapan kanina. Paliwanag ni Congressman Tiangco, hindi basta-basta ang integridad ng mga membrong bumubuo sa komisyon. Number one, yung credibility, no? Yung integridad ng mga bumubuo ng ICI, talagang napakataas ng integridad nila, di ba? Si former Justice Andres Reyes, former Secretary Babe Singson, yung head ng SGV. Naniniwala rin ang mambabatas na ginagawa ng independent body ang kailangan nilang magawa, lalo na at hayag na sa publiko ang mga nangyayaring anomalya, maging kung sino ang mga umano'y nasa likod nito. Ang kailangan na lang buuin dito is yung ebidensya para mapatunayan sa korte na yung mga may kasalanan, talagang may kasalanan. My impression is, binubuo nila yung ebidensya para matibay siya pag final sa korte. Dagdag ni Representative Tiangco, base sa kanyang karanasan, very professional kung ilarawan niya ang ginagawang pagdinig ng komisyon kaugnay ng issue. Samantalang muling kinwestiyon ng kongresista ang Department of Foreign Affairs kung bakit hanggang ngayon sa kabila ng mga issue ay hindi pa rin kinakansela ang pasaporte ni former House Appropriations Chairperson Representative Zaldico. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Zaldico kung bakit hindi pwedeng kanselahin yung passport. Di ba dapat kanselahin nyo? Tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansela. Tugon naman ng DFA, hindi nila basta-basta maaaring bawiin ang pasaporte ng isang Pilipino. Sa inilabas nilang pahayag, binigyang diin ng DFA na ang pasaporte ay maaaring kansilahin kung may utos ng hukuman dahil ang may hawak ay pugante o nahatulan ng krimen o kung nakuha ito sa pandaraya, binago o inisyu ng may pagkakamali. Jed Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumisita ngayong araw sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Acting Deputy Chief of Mission ng US Embassy na si Michael Kelleher. Ito ay ayon kay Attorney Brian Keith Hosaka, Executive Director ng independent body, interesado ang US Embassy na malaman ang mga trabaho, mandato at kung ano ang ginagawa ngayon ng komisyon kaugnay ng mga issues of flood control projects. Ito rin naman anya ang naging laman ng pag-uusap ng ICI at ni Kelleher ng US Embassy. Gusto nilang malaman anong ginagawa. Parang bang getting to know, ano bang ginagawa ng ICI, bakit na itayo, anong gagawin ninyo, ano ang mga priorities ninyo. So they want to know, pretty much like in public because the public, they want to know kung ano ang authority at anong powers ng ICI. Hindi pinagbigyan ng Pasay Regional Trial Court ang hiling na kalayaan mula sa Senado ni Pacific Curly Descaya. Katwiran ng korte, mali ang inihaing petisyon ng kampo nito. Ito ang balita ni Asher Carapan Jr. Ang pinahid kasi namin na petition is petition for habeas corpus. Pero ang sabi ng korte, wrong remedy daw. It should be certiorari.
Mali ang inihaing petisyon. Ito ang naging hatol ng Pasay City Regional Trial Court Branch 298 sa writ of habeas corpus na inihain ni Pacifico Curly Discaya. Kaugnay ito ng detensyon sa Senado ng naturang contractor matapos patawan ng contempt order ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, isa sa mga legal counsel ng mga Discaya, naninindigan sila na tama ang petisyon na kanilang inihain. Gayunman, nirerespeto nila kung ano ang desisyon ng korte at dapat anyang tumalima sila para sa kanilang kliyente. Ibinahagi naman ng abogado ang reaksyon ni Curly sa pagkakabasura ng kanilang petisyon. Medyo siyempre malungkot po. Gawa na naman ng sila naman ang matutuwa po kasi matagal na po siya doon. September 18 pa. Ang dahilan po kasi ng pagkakakontempt niya ay yung magkaibang eksplanasyon ng excuse letter ni Ma'am Sara saka dun sa further explanation niya. Ayon pa kay Atty. Samaniego, pinag-aaralan nila ang susunod nilang hakbang matapos na hindi panigan ng korte ang kahilingan nilang kalayaan para kay Discaya. May option po kami, dalawa. It's either we file an appeal which is within 48 hours, medyo kahuluho kami sa oras niyan. Or ang sabi ng korte, we should file a petition for certiorari kasi ang sabi niya sa decision is without prejudice to the filing of a petition for certiorari. Pinag-aaralan po namin mga abogado yan. So, malalaman po natin sa susunod na araw po. Kinumpirma naman ni Atty. Samaniego na maayos ang kalagayan ni Curly Discaya habang nakakulong ito sa detention facility dito sa Senado. Pinapayagan pa rin naman anyang makalabas ang kanyang kliyente kung kailangan itong humarap sa Department of Justice at sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Inaasahan ng kampo ng mga Discaya na magkakaroon na sila ng desisyon at kaukulang hakbang sa susunod na linggo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinukoy ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste si Department of Public Works and Highways Undersecretary Ari Perez na mayroon naman questionable record sa hanay ng appointees ni Secretary Vince Dizon. Isang araw matapos samuni ng kongresista ang DPWH chief na isa publiko ang posibleng koneksyon nito o ng kanyang team sa contractors ng ahensya. Si Perez ay Undersecretary for Technical Services and External Convergence Projects ng DPWH. Ayon pa kay Congressman Leviste, para mapatunayan ang reformang isinusulong ni Secretary Vince Dizon sa DPWH, dapat mapababa nito ang presyo ng DPWH projects at isa publiko ang halaga ng proyekto sa bawat congressional district. Si Undersecretary Ari Perez ay isa sa mga undersecretaries ng DPWH na narinig ko ay may hindi magandang history sa bidding and procurement. At ang nabalitaan ko din po ay plano daw ni Secretary Vince Dizon na ipahawak kay Undersecretary Ari Perez ang bidding ng DPWH sa central office. Sa tingin ko, maraming mga madidisappoint sa high expectations ng liderato ni Secretary Vince Dizon kung makita nila ang history ng bidding and procurement ni Undersecretary Ari Perez. Samantala, may binabanggit pa si Congressman Leviste na DPWH official ang makikipagpulong na umano sa ilang contractors o kaya naman ay sila mismo ang contractors. Meron din pong iba sa mga appointees na may picture daw na nakipag-meeting sa mga contractors sa labas ng DPWH at meron din daw iba pa na di umano ay contractor. Nag-resign sa Department of Public Works and Highways sa DPWH Undersecretary Ari Perez. Ito ay matapos siyang pangalanan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na may kaugnayan umano sa flood control contractors.
Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, magpapatuloy ang investigasyon kahit sa iba pang mga nag-resign opisyal ng DPWH at mga kasalukuyang opisyal kaugnay ng issue sa mga anomalyang flood control projects. Ayaw niyang makasagabal at ayaw niyang maging distraction ito dahil alam niya na napakabigat ng kailangan nating gawin at siya ay nag-tender ng irrevocable resignation. At ito, syempre, ay tinanggap ko na. So, as of today, hindi na po parte si Undersecretary Perez sa DPWH. Pinaghahandaan na ng Metropolitan Manila Development Authority ang inaasahang pagsikip ng trapiko ngayong holiday season. Kaugnay nito, nakipagpulong ang ahensya sa mga mall operator, utility companies at Department of Public Works and Highways o DPWH upang pag-usapan ang mga kailangang koordinasyon. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Every year naman po ginagawa rin natin ito. Tulong niyo na po ito sa ating mga kababayan at sa pamahalaan na medyo makabawas tayo. Huwag na tayo makadagdag sa pagbigat ng daloy ng traffic. Adjusted mall hours at tigil road repairs. Ilan lamang ito sa mga ipatutupad na hakbang ng Metropolitan Manila Development Authority sa inaasahang pagdagsa ng mga sasakyan ngayong holiday season. Sa ginawang consultative meeting sa mga kinatawan ng malls at iba pang stakeholders, nagkaisa sila na magtulungan upang maibsan ang traffic situation sa mga panahong ito. Mula sa kasalukuyang mall hours na 10 a.m. to 10 p.m., gagawin na itong 11 a.m. to 11 p.m. kapag weekdays. May mga itinakdaring guidelines ang MMDA para sa mall sales. Una, dapat gawin ito kapag weekends at kailangang mag-submit muna sila ng traffic plan 2 linggo bago ang schedule ng sale. Habang ang delivery naman ay dapat gawing tuwing weekdays mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, liban sa mga perishable items gaya ng pagkain at yelo. Mas pagbagal ng daloy ng traffic, expected po yan, dahil between 10 to 20% ang nai-increase po ng volume ng vehicles. Alam naman po natin, overcapacity na yung mga sasakyan sa ating lansangan at kung madadagdagan pa po ay talaga pong magdudulot ng pagbigat ng daloy ng traffic. Ipagbabawal din simula November 17 ang lahat ng road excavation works tulad ng concrete reblocking at road upgrading sa buong Metro Manila. Ayon kay Atty. Victor Nunez, Director ng Traffic Enforcement Group ng MMDA, suspendido muna pansamantala ang lahat ng construction hanggang hating gabi ng November 17 hanggang hating gabi ng December 25. May mga exceptions naman ho tayo dito. This will not be absolute. Yung mga exceptions ho natin, yung mga major government infrastructure projects, basically po yung flagship projects of the government ng DPWH. Ilan sa pwedeng isama sa exemption ng MMDA ay ang mga emergency repair gaya ng private utility companies at iba pang mga repair at construction activities. Ngunit ayon sa ahensya, dapat munang ipaalam ang mga ito sa MMDA upang mabigyan ng kaukulang traffic management plan. Kailangan din na magpasa ng application for exemption ng mga kontratista o ahensyang magsasagawa ng nasabing gawain. Bukod dito, simula December 20 hanggang January 2, papayagan ng MMDA ang 24-hour operation ng mga bus sa EDSA upang masiguro ang tuloy-tuloy na biyahe ng pampublikong transportasyon at maiwasan ang sobrang pagsikip sa mga terminal sa EDSA at bus carousel. Ayon sa ilang motorista, dapat dumiskarte na sila ng daanan para hindi maipit sa traffic. Kung dadaan ka na sa EDSA, wala nang diskarte kundi sumunod ka na lang sa traffic. Ang traffic dyan sa EDSA na yan, parang sakit na kanser, wala nang solusyon. Magiging mabigat po siya kasi dagsaan tao eh. O yung shortcut kami. May ikot. Pag traffic, ikot, ibang daan. Kaya naman sa mga ganong pagkakataon, ang mga shortcut gaya ng Mabuhay Lane ang ilan sa mga rutang inaasahan ng mga motorista. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy ang kanilang gagawing paglilinis sa Mabuhay Lane upang maging alternative route sa mga motorista. Sa kasalukuyan, ayon sa MMDA, umaabot na sa 3.6 milyon na mga sasakyan ang bumabaybay sa buong Metro Manila araw-araw. Bukod dito, posibleng madagdagan pa ng nasa 700,000 na mga sasakyan lalo na ngayong holiday season. Kaya naman binibigyang diin ng ahensya ang kahalagahan ng koordinasyon ng bawat sektor para mapanatiling maayos ang daloy ng trapiko.
Abila ng MMDA sa publiko at sa mga kontraktor na makiisa sa pagpapatupad ng holiday traffic measures para hindi nila maging tila parking lot ang buong Metro Manila ngayong holiday season. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Regular nang binibisita ng Presidential Task Force on Media Security ang iba't ibang press offices sa Metro Manila. Ito'y upang malaman ang sitwasyon ng mga mamamahayag sa bansa at kung may mga natatanggap silang banta kaugnay ng kanilang trabaho. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa kasalukuyan po yung Presidential Task Force on Media Security ay gumagawa ng consultations with various media organizations at kahit yung mga individual na mga journalists para malaman natin kung ano yung estado ng media dito sa ating bansa, malalaman natin kung ano yung mga pangangailangan at mga challenges na kinakaharap ng media. Desidido ang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS na palakasin pa ang seguridad para sa kaligtasan ng mga mamamahayag sa bansa. Ito'y upang masiguro na walang kinakaharap na problema ang mga ito na may kinalaman sa kanilang trabaho gaya ng harassment. Ayon kay PTFOMS Undersecretary Jose Torres Jr., binibisita nila ang mga press office sa bansa upang masiguro na nagagawa pa ng mga mamamahayag ang kanilang trabaho ng maayos at walang takot. Gusto rin po kasi nating ipagpatuloy yung tunay na pagdepensa ng kalayaan na pamamahayag, yung pagsusulong ng press freedom dito sa ating bansa. At napakaganda naman po yung ating sitwasyon ngayon, kahit man meron pang mga challenges, pero patuloy po yung pag-exercise natin ng kalayaan na pamamahayag na makikita naman at nakikita nating lahat. Layon din ang kanilang pagbisita na matulungan ang mga kawani ng media na nakararanas ng harassment at banta, personal man o in line of duty. Unang binisita ng PTFOMS ang Kamanaba Press Corps. Sinundan ng National Capital Region Police Office Press Club, Quezon City Police District Press Club at ang Philippine National Police Press Corps o PNP Press Corps sa Campo Crame. Doon sa online platform, doon sa digital platform, maraming mga misinformation, disinformation at mga threats na natatanggap yung makasamahan natin sa media. Kaya tayo naman sa PTFOMS ay inimbestigahan natin to kasama ang pulisya, kasama ang National Bureau of Investigation at iba't ibang mga otoridad at mga sanggunian ng ating pamahalaan upang tingnan at i-address yung mga threats against the media. Samantala, nilinaw din ng PTFOMS na hindi lahat ng kaso ng pamamaslang na naitala simula 1986 ay work-related. Sa naitalang 199 cases, 75 lamang ang napaslang na may kaugnayan sa kanilang trabaho. Nasa 73 ang hindi work-related. 12 naman ang walang record habang ang iba naman ay patuloy pang iniimbestigahan. Doon po sa mga not work-related cases ng media killings, marami po doon ang family issues. Marami po tayong nakita na mga away sa lupa, merong mga conflict among the family members. Meron din pong mga away sa mga magkakaibigan, merong mga issues na hindi po related talaga doon sa exercise ng press freedom at saka freedom of expression. Aminado din si Yusek Torres na nahihirapan sila sa ibang kaso ng pagpaslang sa mamahayag dahil sa kawalan ng witness. Meron din pong mga kaso na na-archive dahil walang witnesses or yung mga pamilya ay ayaw nang i-pursue yung kaso. Kahit man gustuhin ng gobyerno, gustuhin man ng piskalya, gustuhin man nating lahat na magkaroon ng hustisya, yung pamamaslang doon sa mga kasamahan natin sa media, kung hindi rin po makipag-ugnayan or hindi tumulong sa atin, lalong-lalo na yung pamilya, nahihirapan po tayo. Doon naman po sa threats against the media na nare-report po sa mga pahayagan, sa radyo, television. Ang problema po natin, wala pong nagfa-file. Dagdag ng PTFOMS, lubhang delikado ang buhay ng mga mamamahayag, kaya't nakikipag-ugnayan sila sa Philippine National Police para sa seguridad ng mga ito. Paalala ni Yusek Torres sa mga media, maging responsabling broadcast journalist at agad na tumawag sa PTFOMS kung nakatatanggap na ng banta sa kanilang buhay. Lea Ilagan, UNTV.
News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dahil sa tindi ng pagyanig sa Northern Cebu, libo-libong pamilya ang naiwanang wasak ang mga tirahan. Sa tulong ng national government, magtatayo ng smart homes para sa mga pamilyang may totally damaged houses. Mas matibay, maaliwalas at mas ligtas na pansamantalang tirahan habang naghihintay ng permanenteng bahay. Ito ang balita ni Irish Madelo live. Irish, papaano ang pagtukoy kung sino ang qualified o makaka-avail nitong mga smart homes? At papaano naman yung mga nagmamay-ari ng partially damaged houses? May mga tulong din ba silang matatanggap? Yes, Victor, mayroong matatanggap na tulong pa rin ang mga pamilyang apektado ng lindol na partially damaged. Ayun nga sa panayam natin kanina kay DSWD Secretary Rick Gatchalian, bibigyan sila ng 5,000 cash and repair materials upang magamit nila sa pagpapaayos ng kanilang mga bahay kung sakaling uuwi na sila sa kanilang mga tahanan. At isa sa paraan din, mga paraan, Victor, kung paano masusuri kung sino ang dapat nabibigyan ng smart houses, ay prioridad nila ay ang mga totally damaged, lalo na yung mga pamilya na mayroong PWD, mga seniors at mga bata. Ngayong araw, nakatanggap ng tulong ang mga apektado ng lindol, tulong mula sa lokal na pamahalaan. Bagamat hindi pa lahat ay nakatanggap ng dahil sa verification process, inaasahan naman na lahat mabibigyan. Bibigyan ng tulong ang mga pamilyang apektado, ang partially damaged ay 5K at 10K naman sa totally damaged. Mga partially damaged, binibigyan na ng repair material at cash para makauwi na sa kanilang mga tahanan. Ayon sa mga residente, hindi nila alam kung hanggang kailan pa sila maninirahan dito sa Tent City. Nila naghihintay lang sila ng abiso sa LGU kung pauuwi na o hindi pa. Mong naapami diri sa Tent City. Bisag init, agwantahon na lang. Para save lang yun mi. Kaya tungkol sa kung anak, kadaghan kay kung anak. 5 ka bukag may pa. Ang gingon nila, 3 ka buwan pa man ko. 3 ka buwan, wala pa yun. Kaya mahadlok pa ko sa linog-linog na gagmay mo. Hindi niya ako kadagan. Anila hanggang ngayon nadadagdagan pa rin ang mga pamilyang tumitira dito sa Tent City dahil sa mga aftershocks. Wala umano silang problema sa pagkain at tubig, ngunit hiling nila na sana magawa ng paraan ang sobrang init dito sa lugar. Lalo't mayroon ng ubo at sipon ang kanilang mga anak dahil sa init ng panahon. Gabi kainit dyan siya. Malipay lang gumiyog magbuwan-uwan nga naitaligsik kay murag bugnaw. Pag permiro jud kani akong tanang anak gipangilantan gid sila tanan. Nga pag-abot na mo diri kay na may mga doktor, nagpa-check up mi gipang sipon, ilanat tanan check up mo to na may tambal. Ilanat sipon, ubo. Tungod sa kanang init nga mo laguan. Kanina sa isinagawang inspeksyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nito na lahat ng mga nawalan ng bahay, lalo na dito sa San Remigio at Bugos City, ay mayroon ng pansamantalang tinitirahan. I'm happy to report na meron na talaga lahat ng nasiraan ng bahay ay meron ng tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo dun sa yung dinaanan natin Tent City, pinapalitan na natin yung tent at inalagay na natin yung mas maganda, mas patibay na housing para sa ating tinatawag na modular shelter. Sa ngayon, mayroon na lamang 5 tent city na naitayo sa Northern Cebu. Ang total families na nakatira sa iba't ibang tent cities nasa 1,227. Sa San Remigio, nagtayo ng smart homes ang Department of Housing. Sa ngayon, mayroon ng 50 units na naitayo at inaasahang dadami pa. Ang mga smart homes na ito ay inaasahan ding tatagal ng isa o 2 taon na ligtas, maayos at maaliwalas kumpara sa mga tent.
Ang mga totally damaged ang mas prioridad na titira sa mga smart homes dahil sila ang maninirahan doon ng mas matagal. Sa ngayon nga nananatili pa rin dito sa Tent City ang mga residente habang mayroong matatanggap na abiso na pwede na silang umuwi sa kanilang mga tahanan. Victor. Maraming salamat, Irish Madelo. Naghahanda na ngayon ang Philippine Coast Guard sa Bicol Region sa posibleng epekto ng Bagyong Ramil. Sa Camarines Sur, naka-red alert status na ang lokal na pamahalaan at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMC. Ito ang balita ni Ryan Salatandol live. Ryan, anong mga paghahanda na ang ginagawa ng Philippine Coast Guard at ano naman ang gagampanan nitong tinatawag na response group ng PCG? Yes, Victor, magandang gabi. Ang gagampanan na pangunahin nitong response group ng PCG na binuo ngayon ay panatilihin ang seguridad at kaligtasan ng ating mga kababayan lalo't higit sa mga malalapit sa pantalan at karagatan na sakop ng Bicol Region. Victor, activated na ang deployment ng response group ng Philippine Coast Guard sa Bicol Region. Ito ay paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Ramil sa rehiyon. Nagsanib puwersa na ang mga stasyon, substation at mga mobile teams upang tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa pagdaan ng sama ng panahon. Naka-heightened alert ang bawat kawani ng PCG. Ibig sabihin ay buong puwersa ang gagawing pagbabantay ng Coast Guard Bicol sa mga karagatang sakop nila. Nagpalabas na rin ng kanselasyon ng biyahe ang PCG sa lahat ng mga pantalan na sakop ng Kabikulan. Samantala, naka-red alert status na rin ang provincial government ng Camarines Sur bilang paghahanda sa nasabing bagyo. Activated na ang Emergency Operations Center ng PDRRMC. Nakahanda din sa posibleng pagkakaroon ng preemptive evacuation, monitoring ng mga flood-prone at coastal areas, suspensyon ng klase ng mga estudyante at pagkakaroon ng preposition ng mga emergency supply. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa lugar. At Victor, dahil nga nakataas ang tropical cyclone wind signal sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at sa Burias at Ticao Island ay meron na tayong sa pinakabagong ulat ay meron ng 757 na mga stranded passengers sa mga pantalan at 108 na rolling cargos at 8 ro-ro vessels ang mga stranded sa mga pantalan sa buong Kabikulan hanggang sa ngayon. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Victor. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Bahagyang bumaba ang direksyon na tinatahak ng Bagyong Ramil habang papalapit sa kalupaan ng bansa. Inaasahan bukas ay lalakas pa ang bagyo bago mag-landfall sa Bicol Region. Ang iba pang detalye ihahatid ni Benison Estareja, weather specialist ng DOST Pag-asa. Base sa ating latest satellite animation, huling namataan si Bagyong Ramil, 640 kilometers na lamang po sa silangan ng Huban sa Sorsogon. Taglay pa rin ang hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. At kumikilos west-southwest o bahagyang bumababa po at 25 kilometers per hour. Base po sa ating latest animation, nakakaapekto yung outer rain bands nitong si Bagyong Ramil overnight dito po sa may Bicol Region at Eastern Visayas. Habang yung easterlies naman o yung hangin po galing sa may silangan, bahagyang ini-enhance po nitong si Bagyong Ramil at nagkukos din ng pag-ulan sa ilang bahagi pa po ng Quezon, Aurora, Cagayan Valley, and some areas pa dito sa may Visayas. Asahan din yung mga pag-ulan, mataas na chance rin ng mga thunderstorms overnight po yan dahil dun sa trough nitong si Bagyong Ramil hanggang bukas ng umaga. Samantala, base rin sa ating latest satellite animation, wala pa tayong namamataang bagong kumpol ng ulap sa labas ng ating PAR na mabubuo bilang isang bagyo.
Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan pong kikilos sa susunod na 12 oras or hanggang bukas ng madaling araw. Generally, pakanluran po or moving towards dito pa rin po sa may Samar Island and Bicol region itong si Bagyong Ramil. Malaking factor dun sa kanyang westward movement ay yung high pressure area dito po sa may East China Sea. Sa malakas pa po itong high pressure area na ito at bukas inaasahang kikilos ito papunta dito sa may Japan at hihina yung pressure dito sa may China. Kaya naman bukas pa unti-unting aangat, generally west-northwest ang movement nitong si Bagyong Ramil hanggang sa matapos po ang weekend. In terms of lakas niya, nakikita rin natin na by this evening or bukas ng madaling araw, from tropical depression, lalakas pa ito bilang isang tropical storm. So possibly magkaroon ito ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour. At throughout its passage dito sa may Luzon, during this weekend, posibleng lumakas pa ito hanggang 75 kilometers per hour base po sa pinakahuling track ng Pag-asa. Pero hindi pa rin natin inaalis yung chance na bagyang lalakas pa ito into 80 to 90 kilometers per hour. Samantala, pagsapit po bukas ng hapon, posible na tayong magkaroon ng landfall dito po sa may Bicol region. So depende pa yan kung magkakaroon tayo ng isa hanggang multiple landfalls. Depende po sa pagtama niya sa mga isla dito sa Bicol. Then sa hapon hanggang sa gabi po, magaganap yung mga landfall po dito sa Bicol. Pagsapit naman ng gabi, hanggang madaling araw, na dito na siya sa may coastal areas po dito sa may Quezon at posible magkaroon ng landfall dito sa may Polillo Islands or sa northern Quezon. Pagsapit naman po ng umaga hanggang sa hapon ng linggo ay babagtasin ng bagyo ang mainland Luzon. So maaaring magkaroon ng landfall dito sa may northern Quezon nga or sa may southern Aurora. And then afterwards, kung ang pag-uusapan lamang natin ay sentro, posible rin itong dumaan sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Tarlac, Nueva Vizcaya, hanggang dito sa may Benguet at makalampas pa sa may Pangasinan and La Union. Then pagsapit po ng gabi ng Sunday ay nasa may West Philippines na ito, mananatili as a tropical storm. And then afterwards, lalabas ito ng PAR pagsapit pa po ng Lunes ng umaga. We have to consider din yung tinatawag natin na cone of probability. Ito yung area kung saan possible pa rin po na tumama yung sentro nitong si Bagyong Ramil. So given this cone of probability, possible na umakyat pa ng bahagya sa mga susunod po na movement nitong si Ramil. Dito sa may parting ibabaw po itaas ng Catanduanes at magkaroon ng landfall dito sa may parting Aurora at babagtasin ang timog na bahagi ng Northern Luzon. Yan po ay pinag-usapan natin yung sentro lamang, no? And then possible dun sa ating cone of probability, bumaba pa at lumakas yung high pressure dun sa may East China, magkaroon ng paglandfall dito mismo sa may mainland Bicol region at bagtasin din ng Calabarzon hanggang sa makarating dito sa may Metro Manila malapit at sa may southern portion of Central Luzon. So we have to consider this cone of probability. Another thing po, itong tinatawag natin na radius o yung lawak ng bagyo kung saan nararamdaman po yung malakas na hangin at malakas na ulan. Given na itong pinakamalawak po na radius natin or pinakamahabang radius is around 400 kilometers, yung pinakamaiksi around 150 kilometers, so hindi po even yung radius nitong si Bagyong Ramil. Kung titingnan natin at ipoproject po natin dito sa Luzon, makaka-apekto talaga siya, no? As early as tomorrow morning dito sa may Eastern Visayas at sa may Bicol region. Then pagsapit po sa gabi, nakaka-apekto na rin ito sa may Calabarzon bukas. Then pagsapit po sa entire araw po ng Sunday rather, aasahan na rin po ang direktang epekto dito sa may Calabarzon, Central Luzon, Metro Manila at timog na bahagi pa ng Cagayan Valley, Cordillera region, Ilocos region at bagay dito rin po sa may northern portion of Mimaropa. Yan po ay posible nga yung hangin na may lakas na 65 to 80 kilometers per hour. At aasahan din po natin yung mga pag-ulan later on. Papakita po natin mga moderate to heavy with at times intense na mga pag-ulan. Sa ngayon po, meron pa rin tayong wind signal number 1 sa maraming lugar sa Luzon and Visayas. Signal number 1 sa southeastern portion of Isabela. Ganyan din sa eastern and southern portions of Quirino. Southeastern portion of Nueva Vizcaya, buong Aurora, signal number 1 na po. Ganyan din sa eastern portions ng Nueva Ecija at ng Bulacan. At sa northern and eastern portions ng Quezon Province, kabilang na ang Polillo Islands, signal number 1. Meron din po tayong signal number 1 sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias and Ticao Islands dito sa may northern Masbate, maging sa northern Samar,
northern portion ng Eastern Samar at sa northern portion of Samar. So ibig sabihin po ng babalang ito, binibigyan na natin sila ng 18 hours or 36 hours rather simula po nung i-issue natin yung signal number 1. So meron tayong 1.5 araw para paghandaan yung hangin po na pabugso-bugso kapag meron tayong itinaas na signal number 1 sa ating lugar. So normal lamang po na minsan maganda pa yung panahon, hindi pa kalakasan yung hangin. Aasahan po natin yung mga pagbugso ng hangin by tomorrow sa paglapit nitong si Bagyong Ramil dito po sa may parting Samar Island, sa Bicol Region. Mararamdaman na yan as early as morning, and then pagsapit ng gabi, nadadagdagan pa yung mga lugar na magkakaroon ng mga pabugso-bugsong hangin. At given nga na magiging tropical storm itong si Bagyong Ramil, posible pa tayo magtaas hanggang wind signal number 2. Again, yung hangin po na dala nito na 65 to 75 kph, posible pa rin makasira ng ilang pananim at ilang mga istruktura po na yari sa mga light materials. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, aasahan din po natin, mostly yung mga malalakas sa mga pag-ulan talaga ay yung mga dadaanan mismo ng bagyo, no? So wala namang inaasahang enhancement ng habagat or ng amihan. For now, yung ating 100 to 200 millimeters nakakoncentrate pa rin po sa may silangang parte po ng Luzon. Asahan natin yan, pagsapit po bukas ng hapon hanggang Sunday ng hapon, ito yung time kung saan nasa may Catanduanes, crossing dito sa may Ilocos Region itong si Bagyong Ramil. Pinakamalalakas sa may Isabela, Aurora, Quezon and Camarines Norte hanggang 200 millimeters. Yung ganong karami ng ulan, posible po mag-cause ng mga pagbaha, hindi lang doon sa mga bahain na lugar, no? Possible din makapagpaapaw ng mga ilog at doon sa mga mountainous areas natin sa may Sierra Madre and Caraballo Mountains, mataas ang tsansa ng landslides given na rin na nagkaroon ng mga pag-ulan itong mga nagdaang araw. Aasahan din po natin yung 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan simula bukas ng hapon dito sa may Cagayan, maging sa may Kalinga, Mountain Province, Ifugao and Benguet. Dito rin po sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, hanggang dito sa Metro Manila, asahan na po yung madalas na malalakas na mga pag-ulan simula po bukas ng hapon. At pagdating naman sa iba pang bahagi po ng Luzon and Visayas, simula po bukas din ng hapon hanggang Sunday ng hapon na asahan din po natin yung 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan dito sa Camarines Sur and Catanduanes. Ito nga yung mga lugar na kung saan posible maglandfall or malapit ang sentro ng Bagyong Ramil. Habang meron naman tayong 50 to 100 millimeters na natitirang bahagi pa po ng Bicol Region, Albay, Sorsogon, Masbate, ganyan din sa Marinduque, Romblon, Northern Samar, and Eastern Samar, 50 to 100 millimeters. Ibig sabihin naman po nung kulay dilaw, possible yung mga pag-ulan na nagkukos ng mga baha sa mga low-lying areas at possible din po yung landslide sa ilan lamang po ng bulubundukin na lugar. Pagdating naman sa natitirang bahagi ng Luzon at ang Visayas, yung mga lugar na hindi natin na-mention, aasahan po by tomorrow hanggang sa Sunday afternoon, maulap ang kalangitan, kalat-kalat ang mga ulan. So in general, mga light to moderate rains po yan. Nagkakaroon ng mga thunderstorms, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Direktang epekto po yan itong si Bagyong Ramil. At pagsapit naman po ng Sunday afternoon hanggang Monday afternoon, ito yung time kung saan nakalampas na po or nandito sa may La Union, Pangasinan area ang Bagyong Ramil hanggang sa makalampas po siya ng ating area of responsibility. Meron pa rin aasahang mga pag-ulan, mostly itong Northern Luzon except yung Batanes, plus northern portion of Central Luzon, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, and Zambales. Hihigit pa rin sa 50 millimeters ang dami ng ulan kahit makalampas na itong si Bagyong Ramil. Nandiyan pa rin yung banta ng baha at landslides at mataas pa rin ang chance na magkakaroon tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings from yellow, orange, or even red rainfall warning. Dagdag kaalaman po. Alam nyo ba na pwedeng magbago ang ating katawan for the better sa loob lamang ng ilang araw? Take note, ilang araw lang, hindi po linggo, hindi taon, kundi ilang araw. Ayon po sa mga eksperto, reducing sugar intake can lead to better mood, clearer skin, sharper focus, at nagpapabagal ng pagtanda. Nako, mukhang kailangan ko to. Paano kaya natin magagawa yan? Panoorin niyo po ito. Hindi lahat ng asukal masama.
May natural sugars tulad ng fructose sa prutas at lactose sa gatas. May kasamang fiber, vitamins at minerals. Pero ang added sugars, yung nilalagay sa pagkain during processing o luto ay tinatawag ng Mayo Clinic na empty calories. Wala silang nutrients, puro calories lang. Kaya ang FDA ay nagre-rekomenda ng limit na 50 grams per day. Pero alam mo ba, isang bote lang ng soda lampas na agad yan. Sabi ng mga eksperto sa Stanford Healthcare at Harvard Chan School of Public Health, ang sobra-sobrang asukal ay nagdudulot ng fatty liver, obesity, type 2 diabetes, heart disease at stroke. Sa katunayan, kahit 5% increase in added sugar ay nagre-resulta ng 6% higher risk of heart disease at 10% higher risk of stroke. At kung di mo ginagamit ang asukal for energy, nata-turn ito sa fat storage na nagdudulot ng insulin resistance at chronic inflammation. Pero ito ang good news. Kapag binawasan mo ang added sugar, bumababa ang inflammation at age molecule sa katawan na konektado sa wrinkles at premature aging. Pwedeng gumanda ang skin texture, sleep quality at mood. Ayon kay Dr. Uma Naido, nutritional psychiatrist, ang less sugar ay nakakatulong sa mental health at nakapagpababa ng risk of depression. Dagdag pa ni Amy Goodson, registered dietitian, even athletic performance improves dahil mas stable ang blood sugar levels. Kahit 8 weeks lang ng low sugar diet, may improvements na sa liver health ayon sa isang Harvard-supported study. Kaya kung gusto nyo pong maramdaman agad ang pagbabago, ay unti-unti na po nating magbawas sa pagkonsumo ng asukal. Bawasan ang pag-inom ng soft drinks, bawasan ang pagkain ng matatamis. Kung magagawa natin ito ng consistent, makikita natin ang resulta ilang araw lang. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong pong araw ng Biyernes. Oy, shout out at salamat kina Estanislao Mersa Jr., Kaloy Perez at saka kay Rodrigo Santillan. Maraming salamat din po kina Bal Sumintak, Normita Sevilla at Dominador Lagman. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 29:11 na nagsasabi, "Inihihinga ng mangmang ang buong galit niya, ngunit ang pantas ay nagpipigil at tumitiwasay." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.